message ng Panginoon sa atin. Bakit nandito yung apostol? Ano po? Bakit may mga apostles? Because they are intermediaries of the Lord. Para ano? Para i-heal yung mga tao, i-deliver yung mga tao. They are the intermediaries that God given to us para i-perform yung duty na or i-continue yung nasimulan ng ating Panginoon. May intermediaries of healing. Ano po? Na ang kanilang forte lamang ay mag-heal. Ano po? They are intermediaries. Ano po? So they are missionaries that are sent by the Lord to what? To minister healing. Ano? To minister deliverance yung iba. Yung iba naman ay to minister prophetic. Nagigets po natin? So ngayon gaming ito mga kapatid sa mga bagong dating, ano po, ang ating pong pag-uusapan ngayon is the 3 phases of maturity. Ano po? So God wanted us to understand these 3 phases of maturity in our life as Christian. Ano, katulad nga po ng sinabi dito na unless you turn and become like children. Ano? Hallelujah. Diba, try natin na bumalik tayo doon sa panahon na tayo po ay bata pa. Ano po, yung tayo po ay, alam mo yun, nakadepende ka sa iyong magulang. And let us be dependent to God. Yun po yung totoong pagdepende. Diba, nung bata tayo, hindi naman tayo nag-iisip kung anong ulam natin. But we are dependent to God. Ano po, maglalaro lang tayo, a-action lang tayo. O edi, may mababago lang ng konti ngayon, actionan mo lang yung pangarap mo, actionan mo lang ngayon yung ministry na ipinagagawa sa iyo ni Lord, i-obey mo lang siya kung ano yung command niya sa iyo, and then be dependent to God. Gagawin mo siya not because you know the reward, gagawin mo siya because you know that you need to be childlike to do what God has commanded or what our Father wanted. Nagigets po ninyo? Ano po? And become like a children. Ano, maging katulad tayo ng ating, maging katulad tayo ng mga bata na hindi nila iisipin kung ikaw ba ay nagtatampo pa sa kanya. Alam nyo yon, pag nagtampo ka ngayon, mamaya pati na kayo later. Ano po? So you will never enter the kingdom of heaven. So hindi tayo makakapasok sa kingdom ng heaven. Ano po? Kaya pansinin ninyo, marami sa atin ikinuquote natin yung Matthew 6:33. Seek first ye the kingdom of God. Pero totoo bang alam natin yung kingdom ni God? Totoo bang alam mo yung kingdom ng Panginoon? The kingdom of God is not a place. Ano, the kingdom of God is a community where we are there. Ano po, yung kingdom na yun ng Panginoon, yung kingdom ng heaven na yun, yun yung community na wherein nandoon yung lahat tayo ay dependable sa Panginoon. Yung lahat tayo ay walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon lamang. Ano, may trabaho tayo pero hindi tayo nakadepende sa trabaho natin, nakadepende tayo sa Lord. Malaki ang kinikita mo but you are not dependent to your income, you are dependent to God. Ano po? Hindi ka depende doon sa famous ka. You are dependent onto the Lord. Ano? Kasi sabi ng Panginoon na kung i-glorify mo siya, mag-glorify ka din. Kung itataas mo siya, itataas ka rin. Kung mapaparangalan mo siya, mapaparangalan ka rin. At sabi doon, hindi ka makakalimutan ng mga tao. Yun si people of God. Diba? Legacy yun. Legacy yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, be like a children. Ano? Kapag tayo po ay nasa kingdom ng Panginoon, dapat tayo ay katulad ng isang bata. Alam niyo yun, walang posisyon. 'Di ba sa isang bata, 'di ba yung pag-iisip, i-position niyo yung sarili niyo ngayon na kayo ay isang bata pa lamang, isang musmus pa lamang ngayong oras na 'to. 'Di ba? Hindi mo naman iisipin na mas matanda sa iyo yung kuya mo or mas maano yung position ng kuya mo kaysa sa iyo or ng ate mo or ng kapatid mo. 'Di ba? Basta ang alam mo bilang bata, magkakapatid kayo. Ano, kung anong meron si kuya ay meron tayong lahat. Kung anong meron si mama, si papa, ay magkakaroon din tayo. And that is a children. Ano po, pero pansinin niyo po, maraming Christian, they are fighting about their position, they are fighting about their own theology, they are fighting about their own perception and understanding, but may childlike, mga kapatid. Ano, hindi natin kailangan ipaglaban yung ating perceptions. Diba? Hallelujah, Jesus. Because we are a child. Ano po, at malalaman niyo po mamaya, ano po, or as we continue to this, ano po, you will understand the first phase ng maturity natin sa Panginoon, number 1, is communication. Alam nyo, maraming Christian ang nag-fail dito.
Many Christians, they are falling, they are failing because they are lack in communication. The Lord given them counsel. They don't communicate. They act recklessly. Alam niyo yun? Binigyan sila ng counsel. Binigyan sila ng mga leader. But they are not communicating. At alam niyo po ba, ano po, na one thing na ipinaintindi sa akin ni Lord kanina, habang i-discuss niya sa akin or habang natututo ako sa kanya while He preaches to me this word, one thing that I learned kanina is ni-remind ako ng Panginoon kung paano, kasi nasimulan ko ng pag-aalaga si Baba that time, third month. So, eto na yung moment na, may mga moment na siya na, alam niyo yun, nakikipag-communicate na siya. Alam niyo yun, yung pumupulong-pulong na yan, kumakau-kausap na yan, di ba? Ika nga yung humuhuni na. Umuhuni na yung baby. This infant is communicating. Sa paraang kaya niya. Hindi niya kaya magsalita, hindi niya kaya sabihin. Like for example, ang isang bata, kapag kaya ay gusto ng dede, iiyak lang yan. Because it is the communication that they know. Ito yung communication na alam nila. Hallelujah. That is the communication that they know para bigyan sila ng gatas. Kapag sila ay dumumi, kapag sila ay umihi, that is the communication or that is the communicating method nila, yung pag-iyak. Nagigets po natin? At alam niyo po ba, sa ating pagiging Kristiyano or sa ating buhay Kristiyano, dumadaan tayo lahat sa pace ng buhay natin na tayo po ay kailangan ng communication. That is the first thing, to be open. Pero are you open? Marami sa atin sasabihin natin na, Pastor, open ako. Really? Kapag nga tinatanong ka ni Pastor, ang sagot mo okay. 2 letters, O and K. Okay. Kumusta ka naman? Okay. Hanap na naman ng paraan si Pastor. Paano magiging communicated sa tao na to? Diba? Na minsan, may stress ka na lamang. Paano ko ba tutulungan tong tao na to? Mukha namang ayaw magpatulong. Diba? Is that being children? Ang isang bata, pag nagugutom yan, napapansin ko nga yan, si Baba nga, pag nagutom dinadala na kami ng plato. Diba? Sabi niya, Nain, kakain na. Diba? Pero hindi niya alam kung may sinaing na ba, may kakainin na ba, basta dadala ka niya ng plato. Diba? And it is his way of communication. Na alam mo na nagugutom siya kasi dadala ka niya ng plato. Hallelujah. What's that? Hallelujah, Jesus. So natuto po ba tayo mga kapatid? That is the first phase na dinaanan po nating lahat. Ito yung moment na hindi mo naman kilala si Pastor, hindi mo naman kamag-anak si Pastor, but you are trying to communicate to your leader. You are trying to communicate onto your pastor. Hindi pong ikaw na yung mangunguna na mag-chat, na Pastor, meron akong problema, meron akong pinagdadaanan ngayong mga panahon na ito, and that is communication. Diba? Are you with me, people of God? Natuto po ba kayo? May natututunan po ba kayo ngayon? Diba? Communication. Yan ang unang pinapractice natin. Pero pansinin nyo, kapag ang isang Kristiyano naging premature, yan yung unang nawawala. Diba? Problemado na, pero they don't communicate. Anxious na, but they don't communicate. Depressed na, suicidal na, but they don't communicate. Anong reason? Hindi po reason na nakakahiya. Kasi based on sa na-experience ko sa pag-aalaga ko, ng aking pamangkin, when you have communication with one, when you have communication with a person, that can help you to grow. Alam niyo po yun, madali di ba? May mga moments nga na napapansin or na-observe ko sa kanya, as a testimony na rin, na na-observe ko sa pamangkin ko na may mga moments na, yung kapag napapagalitan siya, lalapit yan, mag-o-open yan, Tito, galit, Mama, Baba,
So, ang ibig nang sabihin na nagalit daw si mama kay baba. Alam mo yun, siya yung nag-o-open. Na parang sinasabi niya, nagalit sa akin si mama, nagalit sa akin si ganito, nagalit sa akin si tita, nagalit sa akin si ganito. So that is communication. So unang dinedevelop sa ating mga Kristiyano or sa ating pagiging isang childlike ay unang communication. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, obligasyon po natin na tayo po ang makipag-communicate. Hindi po laging si pastor ang pupunta sa inyo. Hindi laging prophetic. Di ba? Marami sa inyo ginagawa nyo manghuhula yung mga prophets. Ginagawa nyo manghuhula yung mga pastor ninyo at mga leader ninyo. Try to communicate. Di ba? That is the first phase. At hindi kayo makakarating sa mga susunod na phases ng maturity nyo without passing the phase 1. You cannot go to number 2 without number 1. You cannot go to number 3 without number 2 and 1. Are you listening? Kaya learn to communicate. Kaya na po ang makipag-communicate. Di ba? Hindi yun, ikaw pa yung kukumustahin ni pastor. Pag alam mo may problema ka, pumunta ka na ng church, makipag-usap ka, communicate ka sa pastor mo so that matulungan ka. Hindi yung stress ka na sa buhay mo, sasarilinin mo lang. Di ba? Anong tawag doon? Self-pity? Di ba? Hindi lamang self-pity. Ang tawag doon, kamangmangan. At ikatlong tawag doon ay pagiging proud. Hindi pa siya pride. Some people, they misunderstood proudness to pride. Maraming Kristiyano, marami sa atin na misunderstood natin yung ibig sabihin ng pagiging proud at pagiging prideful. Alam nyo, ang pagiging proud, ganito yan eh. Kapag masyado akong proud sa sarili ko, ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Tama, mali? If I am too proud of myself, ang taas ng tingin ko sa sarili ko. So, bakit hindi ako lumalapit kay pastor kapag may problema ako? Mayabang ako eh. Diba? Kaya ko. Kaya nga, madalas makikita mo yung mga taong too much proud, ang lagi na lang sila sabi, kaya ko. Alam ko. Mga acne yan, AKNY. Laging alam ko na yan, pastor. Alam ko na yan, leader. Alam ko na yan. Diba? Ang kakati nyo sa mukha. Diba alam nyo yung acne? Pakati yun sa mukha eh. Diba? Sa gabal yun eh. And many of you, because you are lack in communication, you are too proud of yourself. Kasi alam mo na lahat eh. Diba? Na-anxious ka. Alam mo naman na kailangan mo ng tulong. Masyado ka pang proud sa sarili mo. Hindi, kaya ko na to, pastor. Kaya kapag tinanong ka ni pastor, kumusta ka na, okay lang. Diba? Mamaya makikita mo sa notes. Diba? Lord, help me. Kala ko ba okay to? Makikita mo sa My Day. Makikita mo sa shared post. Ang drama sa buhay. Diba? If I am a discerner, if I do discern, mag-post ka pa lamang dyan, nalalaman na namin kung anong totoong nilalaman ng puso mo. Imagine mo magpo-post ka dyan. Diba? Sana all my blessing. Ano kayang heart mo? Diba? Ayun, see? Dahil juwan-juwa ka na sa buhay, ang mga post mo patungkol lagi sa may mga relationship, may mga good relationship. Sana, Lord, ganito yung maging kapartner ko soon in time. Pumpuk-pukin kaya kita dyan. Diba, nakikita nyo po? Remember, the best way to discern people is by their words. Ngayon, in social media, the best way to discern people is by their posts. Tingnan mo yung post nila. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi basta-basta shared post lagi. Malalaman po yung puso ninyo dyan. Because our shared post is a way to communicate onto other. Diba? Pansinin nyo, kapag nagpapaawa yung isang tao doon, magpo-post lang yun, nakakaawa naman kami, walang makain. O may magko-comment doon, ay besh, kapit ka lang sa Lord, and ganito, di ba? Pare-parehang mang-mang-mang, po, di ba? Nag-joint force pa, po, para mga timang. Ayo, see? Communication. Natuto po ba tayo? Are you learning, people of God?
Diba? Sasabihin ko ulit, pasensya na po kayo. Sorry po mga kapatid because I will be direct to the point. And sorry mga kapatid dahil maaaring masakit na naman ito sa kaloob-looban mo dahil ito talaga yung nangyayari sa buhay natin. And that is the first phase of our Christianity. Pansinin ninyo, diyan tayo tinuturuan ng Panginoon na makipag-communicate. Diba? Ang unang stage ng pagiging Kristiyano, pag pumunta ka ng church, ano yung unang gagawin nila? Tuturuan ka nila na makipag-communicate sa member, makipag-communicate sa leader, makipag-communicate sa pastor, at makipag-communicate kay Lord sa pamamagitan ng prayer, pakikipag-socialize. So meaning, when you are in the face of these things, tinuturuan ka to connect to someone, to connect to somebody, and to have connections with others. Hindi ka agad relationship ha. Maraming mga tao kakapunta palaan ng church ay relationship na, mukhang relationship na kaagad. Connection pa lang. Diba? Masyado kang advanced. Hindi ka pa nga mature. Diba? Kaya ka nasasaktan eh. Diba? Masyado ka nagmamadali, kapatid. Diba? Kaya ka nasasaktan eh. Diba? Si people of God, connection lang muna. At yan yung unang tinuturo sa atin, di ba? Pagpasok mo sa church, bago ka pa lamang, di ba? May makikipagkamay sa'yo. Oy, kumusta ka na, brother? Hindi naman kayo magkakilala. Pero kumusta ka, kinakamayan ka. Anong tawag doon? Connection, communication. So the Lord helping you to communicate to other believers. The Lord help you to communicate in the Lord by prayer. Tuturuan ka nilang manalangin, tuturuan ka nilang kumunik sa Panginoon through the Word of God. And that is the first phase of our walk in the Lord, communication. Kaya alam nyo, kapag nalampasan nyo yung phase na ito ng buhay ninyo, ang hirap kumunik sa iba. Parang feeling mo rejected ka sa church. Parang feeling mo you are not belong to the church. Parang feeling mo you are not one with them. Kasi bakit? You are lack of communication. Nagigets po ba natin? Ay, wala yata akong kausap ngayon. Are you listening? Are you learning? Diba? Learn to communicate. Diba? Alam nyo, napapag-aralan naman yung communication eh. Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord, nahihiya ako eh. Kaya hindi ako nakikipag-communicate sa kanila. Dito na lang ako sa gilid ng church. Diba? Isipin mo na lang na para kang kamay. Nasasabihin ng kamay sa'yo, ayokong hawakan yan. Kasi nahihiya ako eh. Diba? Gutom na gutom ka na. Tapos yung kamay mo ayaw sumunod. Kasi nahihiya siya kumuha ng pagkain. Diba? Anong gagawin mo doon? Paahin mo na lang. You see? Communication. Alam niyo po ba bakit nilagyan po ng tinatawag na nerves, ligaments? Bakit nilagyan po ang ating katawan ng mga tinatawag na bakit nilagyan ng ating katawan ng backbone? O ng tinatawag na spinal cord? Bakit kaya siya cord? Diba? Bakit hindi siya tinawag na spinal bone? Bakit kaya siya spinal cord? Ano po ba ang purpose ng cord? To connect, to communicate. Kapag ang cellphone na ito gusto kong i-connect sa computer, gagamit ako ng cord. Tama, mali? Tama. Diba? So our spinal cord is the connection of our brain to the body. Hallelujah, Jesus. At connected po dyan lahat. Kaya nga kapag ka na-damage ang spinal cord, paralyze ang buong katawan. Bakit? The cord connect. That's why the Bible says that we need to be one accord with every part of the body. So meaning, communicate. Ang mga pastor at mga leader natin, kaya nga tayo gumagawa tayo ng tinatawag natin na mid-year celebration, Thanksgiving celebration, team building celebration. Para saan po yan? To communicate with one another. Para naman nabangga na kita, makilala naman kita. Hindi yung pumunta na ako ng tansa na na-meet ko na pala doon sa may front door, nakasalubong ko na pala si Ate Angela doon sa
may pure gold tansa. Hindi ko pa siya na-notice. Bakit? Hindi ko kilala eh. I don't have any communication. Nagigets natin? So that is how communication is very important. Kaya bakit po may mga times na nangungulit po ako sa inyo sa JC, especially sa mga coordinator. May tinatawag kaming weekly communicating or weekly communication para doon sa status ng kanilang ministry works, sa status nila, for them to be open as well. Pero many people, they are like, alam niyo yun, wala lang, deadmatology, hindi yata theology ang kanila na pag-aralan. Ang napag-aralan nila ay deadmatology. The study of deadma lang. Kaya nga deadmatology, 'di ba? From the word itself, dead. 'Di ba? They are like dead. Nandyan sila pero parang wala silang galaw ba? Nandyan sila pero parang walang hininga, walang emosyon, wala silang sense. They are dead. Deadma. The study of deaths. The deadmatology. Hallelujah, Jesus. So let's see in Ephesians chapter 4 verse 29. Sabi dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. So ang communication ay inilagay ng Panginoon sa atin, para malaman natin yung pangangailangan ng ibang tao. Katulad nga po ng lagi kong sinasabi sa inyo, hindi sa lahat ng oras ipaprophesy sa inyo. Hindi sa lahat ng oras ipaprophesy sa iyo yung kailangan mo. Kailangan mo mag-repent, ipaprophesy pa sa iyo. Kailangan mo magbago, ipaprophesy pa sa iyo. Kristyano ka na, dapat alam mo na yan. You know your limitation, you know your boundary. Diba? Communicate. Igigets po natin? Are you guys learning tonight? Diba? Sana po natututo po tayo at sana ay nakikinig po kayo. Because this is not just a word of God. It is also His Spirit. Diba? So ang purpose daw po ng communication ay to help others or to build one another according to their needs. Ano ba yung pangangailangan ni kapatid? Paano namin malalaman na kailangan mo pala ng prayer kung ikaw mismo hindi ka naman nangingi ng prayer? Diba? So huwag ka magtatampo sa amin if we don't pray for you. Because what? You don't communicate. Naiigas mo natin? Bumabagsak ka na, nag-fail ka na. Kailangan pa bang i-discern yan? Diba? Pati ka na lang lumapit. Alam mo na palang anxious ka. Lumapit ka na. Diba, Pastor? Parang na-anxious na po ako sa nangyayari sa buhay ko. Kailangan ko po ng guidance. Kailangan ko po ng prayer. Diba? Para ma-deliverance po ako sa nangyayari sa buhay ko. Naka-communicate. Alam nyo, ang pinakamahirap kasama sa paglilingkod yung mga taong secretive. Yung mga taong tago ng tago. Yung mga taong palatago. They are too proud. Alam nyo, yan po ang masasabi ko. Kung ikaw ay masyadong masikretong tao, masyado kang proud sa sarili mo. Na para bang sinasabi mo na you don't need other people. Na para bang sinasabi mo na you don't need your fellow believers in the Lord. And kapatid, gusto kitang itap ngayon. Diba? I know na alam mo sa sarili mo that it is you. Yes, it is you, kapatid. Alam mo yan sa sarili mo that it is you. I know you. Hindi ko na kailangan i-mention pa yung pangalan mo, but you know it in yourself. Remove being too proud of yourself. Kapag di mo kaya, lumapit ka, magpatulong ka. Kapag di mo alam, tanong ka, communicate. Because communication is important. Sa isang relasyon, kapag wala kayong communication, illusion yun. Diba? Iniisip mo lang may jowa ka. Pero, wala naman kayong communication. Paano kayo naging magjowa? Paano nabuo yung relationship niyo nang wala kayong communication? Diba? Sasabihin mo, you have a relationship with God, pero wala kang prayer life. Prayer is our communication to God. Prayer
is the place where we receive the word of God. Prayer is the place where we receive the revelation of God. Prayer is the place where we receive the word of God for us, for other people, for our ministry, for our families. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Marami sa inyo sasabihin ninyo, hirap na hirap ako sa paglilingkod kay Lord kasi hindi ko alam yung purpose ko. O, lack of communication. Baka kailangan mo rin makapag-usap. Baka kailangan mo rin makapag-communicate sa mga leader mo. Baka kailangan mo rin makapag-communicate kay Lord pag may time. Di ba? Kahit nga gaano kalayo si Jowa, gumagawa tayo ng paraan. Di ba? Kahit wala kayong wifi, naglo-load ka araw-araw 100 kahit wala ka na makain. Diba? Para sa communication. Are you with me, people of God? Without proper communication, you cannot build others. Or we cannot build each and everyone. Hindi ko kayo kayang i-build up kung kayo mismo wala kayong communication. Ano? Hindi ko kayo kayang tulungan. Ako na po ang magsasabi sa inyo. Hindi ko kayo kayang tulungan sa walk ninyo kung kayo mismo out of communication. Na kapag tinatanong namin kayo, ang sagot nyo okay lang. Na kapag tinatanong namin kayo, ang sagot ninyo ay maayos naman, Pastor, by God's grace. Diba? Linyahan. Diba? Thank you sa Lord. Maayos pa naman, Pastor. Humihinga pa. Diba? Pero konti na lang yung hinga. Ano? Paubos na yung oxygen. Communicate, people of God. Paano namin malalaman at paano ka namin matutulungan? Iyan naman po ang lagi kong sinasabi sa inyo bilang pastor at bilang leader. Hindi kita matutulungan kung ikaw mismo lumalayo ka. Hindi kita matutulungan kung ikaw mismo naglilihim ka, nagtatago ka. Di ba? Gusto mo makalaya sa pinagdadaanan mo pero nagtatago ka sa amin. Naglilihim ka sa amin. Paano ka namin tutulungan? Di ba? Malay nyo, may revelation na pala ang Panginoon sa akin na napapanahon na pala para magkaroon ka ng jowa. Di ba? Eh, tapos nilihim mo. No? Eh, yun. Napahama ka. Walang proper guidance. Ano po? You see, people of God, communication. Alam nyo, hirap sa atin. Out of communication tayo lagi. Di ba? Ngayon natuto po ba kayo mga kapatid? Siguro naman, yan yung purpose ng GC natin, to communicate with other. Kasi magkakalayo tayo, iba sa atin. Ate Angela, nasa Kansa. Nanay Ann, nasa Novaliches. Sis Dana, Purview. Di ba? Etong mga to, si Rainier, Simon, John Lloyd, Jairish, layo niya mga yan. Taga Muntinlupa lang yan eh. Di ba? Lalayo nila sobra. Di ba? Kanina nga, nandito lang yung mga yan eh. Di ba? Nanay Yoli, nasa Israel. Di ba? Si Ate Lovely, hindi ko pa alam kung taga saan siya. But anyways, I do believe na she is from different place also. Kuya Brian, palipat-lipat ng lugar yan. Di ba? Ano yan eh? No permanent address muna ngayon ng ating Kuya Brian. Di ba? Naglalayag yan sa karagatan. Ano? Diba? Minsan nasa UK, minsan nasa Africa. Mahirap habulin yan. Di ba? Sis Eds, nasa Israel. Di ba? Sis Ja, nasa Nain. Ate Maris, nasa Calamba. Nanay Grace, nasaan? Bahrain. Ate Hannah, nasaan? Merville. Ate Renally, nasaan? Pasay. Diba? Ate Jerlyn, Quezon City. Imagine yung ang lalayo natin, pero paano tayo magkakaroon ng communication? Elementary classmate ko po si Lovely. Ay, welcome po. Kay Sis Dana pala itong invite. So, I do believe taga doon din ito sa, it's either Fairview or any na malapit doon na places. O, di ba? Nakikita nyo po, itong Gmeet na ito, yung way ni Lord sa atin para makipag-communicate tayo sa isa't isa, para tayo matuto sa testimony ng isa't isa. May GC tayo para tayo po makipag-communicate sa iba, tapos parang awa nyo na, di ba? May GC tayo pero hindi nyo ginagalaw. May GC tayo pero nandun lahat sinner. Di ba? Sana nag-FaceTime na lang tayo, hindi na tayo nagawa ng GC. Diba?
May magsasabi doon, kumusta na? Wala, seen, like. Eh sana pinost na lang namin sa newsfeed. Like din lang palang gagawin mo, men. Diba? Kaya alam nyo, minsan parang mas gusto ko na lamang yung sasabihin ko sa GC, ipopost ko na lang sa newsfeed. Ganon din naman eh. Isisin lang, ilalike lang. Diba? Out of communication, people of God. Diba? Oh, mag-ano ka doon, maglapag ka ng joke doon. Sunod-sunod yan, very communicated. Pagdating sa kabulastugan, pagdating sa joke, pagdating sa usapan jowa, ay, present everyone, present all. Di ba? Di ba? You see, people of God, maglapag ka doon ng katatawa ng reels. Tinan mo, oh, kanya-kanya na replyan yan. Ang bibilis pa niyan, mga keyboard warrior yan. Di ba? Pero pagka yung mga para sa communication, para sa ikalalago ng bawat isa, para sa ika-accord ng isang ministry, wala. Dead malang. Di ba? They practice, not theology, they practice dermatology. The study of the dead. They are like deads. Nandun naman yung mukha nila. Lumitaw naman doon, bumaba. Undelivered. Pero nag-like lang. You see? And that is the first phase ng ating pong paglilingkod kay Lord. Diba? Alam niyo po ba yan po ang pinakang-importante, yung komunikasyon, mga kapatid. Kapag wala tayong communication sa isa't isa, paano namin kayo tutulungan? Paano kita ipag-pray? Kung ikaw mismo ayaw mo makipag-usap, kapag problema ka na, palayo ka na ng palayo, tapos pagka nandun ka na sa bangin na ng kamatayan, saka alang lalapit kay pastor nung di ba? Pahulog ka na eh. Di ba? Saka alang sisigaw, pastor, tulong, palaglag na ako. Aray mo. Di ba? Nakatali na yung lubid doon sa taas ng kisame. Doon palang tatawag, pastor. Hindi ko na talaga kaya, papamatay na ako. Kapatid, may panahon pa para makapag-communicate ka nung una. Sana alam mo yan. Di ba? Para kang pumunta ng ospital, kung kailan di ka na makahinga, doon ka pupunta ng ospital. Tapos kung nararamdaman mo pala yung sintomas, ayaw mo magpa-check up. Kasi baka mamatay ka. Baka malaman mo yung sakit mo. Maraming ganyan. We are out of communication. Kaya mga kapatid, let us practice to communicate with one another. May purpose yung GC natin, kaya nga tayo may GC eh. Di ba? Naglagay tayo ng GC, created 2020. Nag-reply sila 2025. Aray mo. Di ba? Ayun si people of God. Di ba natatawa kayo? Kasi bakit? Kasi totoo. Di ba? Ito yung pinaka-importante sa bawat oras. Di ba? Communication. Ako, alam ko nakaka-relate dito yung mga ang pamilya nila nasa ibang lugar. Like for example, ako. Ang aking pamilya ay nasa Mindoro. Nanay Ann, Kuya Brian, yung mga OFWs natin dyan. Di ba? The best way to communicate in their family para hindi sila ma-homesick, communication. Mag-video call sila, mag-BBM, di ba? Communication. And without communication, hindi malalaman ni Nanay Yoli na kailangan na pala ng pamalengke, na kailangan na pala ng pantuition. Di ba? Kailangan bang i-prophesy pa ng Panginoon kay Nanay Yoli yung pantuition ng anak niya? Kailangan bang ipa-discern pa kay Nanay Yoli kung kailan yung pamamalengke ulit at kung kailan naubos yung pagkain ng kanyang mga anak? Nakita niyo po? Di ba? Tayo po sa ministry, pamilya din po tayo. Huwag natin laging aasahan na porket may prophet. Prophetic yan si Pastor Carl. Alam niya yan. Di ba? Ginawa niyo naman akong Diyos. All-knowing. Hindi ko alam lahat. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi ko po alam lahat. Kailangan ko rin ho na kayo ho mismo ang lumapit at magsabi kung ano ho ang inyong kailangan. Kailangan nyo ng prayer. Kailangan nyo ng deliverance. Di ba? Okay, let's proceed to number 2. The second phase is our emotion.
Oh, may bubu. Ang galing na. Lumapit sa akin na dapa. Meron daw siyang bubu. Natuto yan doon sa ano eh. Cocomelon. Di ba? Ito. Mommy, I have bubu. Aray mo. Lumapit sa akin, tinaas yung short. May ano daw siya, may bubu daw siya doon sa tuhod. May sugat. Antindi? So number 2, emotion. Mga kapatid, ito yung ikalawa na i-develop natin sa ministry. Emotion. Diba? Bilang isang bata, sabi nga doon, we turn like a children. Ano po? Ang mga bata, sa una, communication ang kanilang binubuo eh. Nandoon yung pagsasalita nila, sign language, o kaya naman may mga lingwahe silang hindi natin maintindihan, pero pupunta sila doon for us to communicate and them. At ikalawa doon yung emotion nila. Kapag sila ay mga nasa edad, mga 3 years old na, nade-develop na unti-unti yung kanilang emotion. Doon na yan sila yung madali silang magtampo, madali silang umiyak, madali silang magalit, and so on. Kasi dine-develop yung emotion. At tayo bilang mga Kristiyano, huwag mong pakalman yan, bebe. No. Diba? Dumarating tayo dun sa point ng buhay natin, mga kapatid, na dumarating tayo dun sa point ng buhay natin na Hallelujah Jesus, na dinidevelop din po yung ating emotion. Pero ito po ay good emotional stability. So dito, nalalaman natin. Dito natin na-develop kung tayo ay pumunta ng ministry. Yung bago tayo pumunta ng ministry, tayo ay magagalitin. Dito tayo natututo eh. Sabi ng Proverbs 25:28, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Diba? Ang isang tao raw po na walang self-control ay parang isang syudad na wala pong wall. Po? Opo, mamaya natin lalagyan po. Mamaya natin po lalagyan. Okay? Thank you. Tuturo mo na si Tito. Wow. Kita ka nila. Praise Jesus. So sabi dito, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Yun po ang sabi ng Proverbs. So kapag tayo po ay walang self-control, sa lahat ng aspeto ng ating emosyon, 'di ba? Ikaw ay alam mo nang ikaw ay matampuhin, sinakyan mo pa yung pagiging matampuhin mo. Alam mo na ikaw ay madamdamin, ay sinakyan mo pa yung pagiging madamdamin mo. Sa halip na i-control mo yung emosyon mo. Sa halip na i-control mo yung sarili mo kung paano ka makikiharap sa ibang tao, makikiharap sa mga kaministry mo. Diba? Yun nga yung sinasabi ko kanina na masyadong OA. Hindi lamang napansin, hindi lamang na nabati, na good morning kapatid, diba? Magagawa na kaagad ng issue. Diba? Papairali na kaagad yung emotion, yung feelings na kaagad na, ay, hindi ako pinansin ng kapatid na ganito, pinipili, may favoritism yan si Sis Ann. Pag si Pastor ka lang pumupunta doon, pinagluluto ng pagkain, pag ako hindi, grabe talaga. You see, people of God. So that is the second phase. Ng ating pagiging matured as a Christian. Dine-develop yung ating emotion. Ito na yung phase ng buhay natin na tayo po ay tinitrigger. Tinitrigger yung ating emosyon, tinitrigger yung ating mga masasamang ugali. Tinitrigger yung mga masasamang budhi. Kaya mga kapatid, kapag natitrigger yung pagiging masasama nating ugali, natitrigger yung pagiging natin, yung masasamang budhi natin dyan, hallelujah, baguhin mo na. Because it is the phase of your maturity. Kaya mo nararanasan yan na maraming pagkakataon nagagalit ka or ginagalit ka, di ba? Or may mga pagkakataon or sitwasyon na dinadala sa iyo ang Lord na nagagalit ka, nagtatampo ka, di ba? Napapagalitan ka, sumasama yung loob mo. That is the phase of your life
that the Lord is shifting or changing the face of your emotion. Inaayos ka ng Panginoon. Kaya magpaayos ka. Kasi hanggat hindi mo kinokontrol ang sarili mo, o hanggat hindi mo dinidisiplina yung sarili mo, paulit-ulit ka lang dyan. Ano? Kahit anong mangyari, ano po, hindi po, like for example na lang natin, naaasar ka sa trabaho mo. Kahit naman magpalit-palit ka ng trabaho, kung ikaw naman yung hindi ayos, di ba? Wala mangyayari. Di ba? Ang tanong, yung trabaho mo ba, pinakailaman ba yung emosyon mo? Yung trabaho mo, kaya kang palitan. Di ba? Pero yung emosyon mo, kaya mo yung kontrolin. Yes po. Mamaya po. Opo. Okay, wait lang. Ano? Okay? Okay? Okay. Very good. Stay ka lang po. I-guess po natin. Ito yung phase ng buhay natin. Naranasan niyo po ba ito bilang isang bagong Kristyano? Yeah? Naranasan niyo po ba yan bilang isang bagong Kristyano na dumarating kayo sa point ng buhay ninyo that you are developing emotion? Diba? Yung parang pagka-join mo dito sa WTJR, nung napunta ka ng WTJR, bakit parang ganun? Parang sinusubok yung aking emosyon. Sinusubok yung aking pasensya. Sinusubok yung kakayanan ko na magkaroon ng self-control. Because it is the phase or the season that you are, that the Lord wanted you to endure. Kasi kapag nalampasan mo yung season na yan, wala na. Di ba? Ihintayin mo ulit yung next season. Igigets po ba natin? Natuto po ba tayo? Natuto po ba kayo, mga kapatid? Mga anak? Nunawa po ay natuto po kayo na talagang mararanasan natin yan. Kaya kapag dumarating kayo dun sa peak ng emotion ninyo, yung talagang buwisit ka na galit ka na, yung parang hindi mo nakilala yung sarili mo, di ba? Self-control. Di ba? Self-control. Kasi mangyayari niyan para kang, di ba? Pag ang isang tao masyadong emotional, di ba? Kahit anong taas ang pinag-aralan niyan, di ba? Pag too emotion ang pinairal niyan, parang nawawala yung pinag-aralan. Nagigets po natin, pansinin nyo, maraming tao ganyan. Ang tataas ng kanilang pinag-aralan. Pero dahil masyado nilang pinapairal yung kanilang emosyon, napaka-sensitive. Kaunting bagay. Ano? Kaunting bagay. Di ba? Para silang sibuyas. Na kapag ginayat mo, di ba? Damage ka agad. Di ba? You see people of God? At Bible na po ang nagsabi niyan, na ang isang tao na wala pong self-control ay katulad po ng isang city na durog o wasak. Hindi para ang ginera. Pansinin nyo, ang isang tao walang control. Di ba? Walang control ang bunganga. Palengkera. Ano? Kapag may nang away, kala mo Armalite. Kontrolin nyo yung mga bunganga nyo. Kristyano na kayo. Ang sabi ng Panginoon, life and death is between your tongue. Kontrolin nyo yung mga bunganga na yan. Diba? Kung ayaw tumigil, stapler mo. No, kaya naman, tahiin mo pag hindi mo mapigilan. Para mapigilan mo lang. At least, hindi ka nagkasala. Diba? Alam nyo, totoo yan sinabi ng Bible eh. Diba? Yung mga kinakain natin, hindi naman yun yung reason para tayo nagkakasala at nagiging madumi. Kundi yung nilalabas ng bunganga natin. Diba? Una doon, baka yung hininga. No, dahil hindi nag-toothbrush, masama talaga ang labas nun. Di ba? Ikalawa, yung pagiging palengkera. Di ba? Yung pagiging sasabihin na hindi pwede, lagi na akong lagi na akong kinakayan-kayanan, kailangan magsalita na rin ako. Hindi. Yung tamang panahon. There is a time for you to talk. And there is a time. Pag galit ka, hindi mo kailangan magsalita. Mas lalo ka magkakasala pag galit ka. Kapag galit ka, pahupain mo muna yung galit mo bago ka magsalita. Yung maraming tao, kaya sila nakakapatay. Bakit? Nagdilim yung paningin ko eh. Bakit pinairal yung emosyon eh? Hindi nag-control. Diba? Magsasalita ng hindi maganda. Babatuin din ng kabila ng hindi maganda. O edi, pareho ng antingin nila, hindi sila maganda. Kaya nga hindi, rumble na. So nagkakawasakan sila, nagkakasiraan sila. Bakit? You see, people of God, no control. Alam nyo, ang self-control, hindi na naman sa ugali yan eh. Di ba? Sa pagsasalita natin. Sa pakikiharap natin sa ibang tao. Imagine nyo,
Yan po yung isa sa mga bagay na itinuturo ko rin sa mga kasama ko, specifically sa mga leader. O, pag pumupunta tayo ng ibang bahay, huwag naman kayong feeling at home. Iba kasi yung feel at home at iba yung feeling at home. Yung parang sarili mo na yung bahay. Di ba? Mag-self-control ka naman. Nakikita naman patay gutom ka eh. Nakikita namang ano tayo eh, walang manners. Di ba? Kapag kumain, alam naman na ang kaharap mo ay mga leaders or ang kaharap mo ay mga honorable na mga tao. Di ba? Kakain doon, nakataas pa yung paa. Di ba? Diyos mio, garapon. Umupo ng sopa. Parang umupo doon sa kanilang ano. Parang umupo doon sa kanilang upuan. Di ba? Uupo sa bahay na may bahay, nakataas pa yung mga paa. And so on. Di ba? Manners. Diba? Totoo po yun. Ang tawag doon, self-control. Diba? We need to learn to control. Ano po? Yung action, nakokontrol yan. Yung ugali, nakokontrol yan. Emosyon, nakokontrol yan. Isip mo, nakokontrol yan. Puso mo, nakokontrol yan. Diba? Kapag ang puso mo ang nag-control sa'yo, wala, deceive ka na. Because the Bible says our heart is deceitful. No, amen ba? No, amen. May taga-amen ako dito. Amen? Yes. Ano po? So, emotion. Ano po, ito yung disiplina na ibinibigay sa atin. Kasi kapag, alam mo kapatid, kapag kontrolado mo yung emosyon mo, hindi ka masusobran eh. Merong mga tao sa sobrang sobrang tawa, sobrang saya, nakakapanakit na ng iba. Ano? Sa sobrang tawa, hampas ang katabi. Aray mo. Diba? You need self-control, mga kapatid. Diba? Kaya totoo yun. Lahat ng sobrang masama. Yung iba sa sobrang pagtawa, nakakapanakit na ng iba. Diba? May tadyak na, may sipa na, may sampal pa eh. Arayin mo, day. Makontrolin mo naman yan. Diba? Self-control. You see, people of God, tayo po ay mga royalty. Tayo po ay mga maharlika. Ano? The Bible says that we are a royal priesthood. Diba? Maging naman tayo, maging katulad naman tayo ng mga king and queen. No, na merong manners. Diba yung mga king at saka yung mga prince at princess, pumunta kayo ng UK. Diba? Mayroon silang tinatawag na royal manners. Ano, yung the way na kung paano sila kumain, the way na kung paano sila gagalaw or kikilos, yung actions nila. Ganun din tayo bilang Kristiyano kasi tinitingnan po ng mga tao yung ating pong action. Kaya kailangan ay kontrolado yung ating action. Imagine mo, share mo sila ng gospel, pero mahadera ka naman. Tama? Imagine nyo yun. Share mo ng gospel, tapos nung may nakagalit ka doon na customer, may nakagalit ka na kapwa mo katrabaho, may nakagalit ka na kapamilya mo, kapitbahay mo, naging aswang ars ka doon. Naging aswang ka doon. Hindi! Sigaw ka pa doon. Diba? Akala ko ba, Kristiyano? Diba? Dapat ipakita natin kung ano yung light. Dapat maging light tayo. Para naging darkness ka ng ibang tao eh. Diba? You see, people of God, diba, Kristiyano ka na, pero anong post sa Facebook? Sad post. Diba? Juwang-juwa post. Ano pa? Emo post. Diba? Kontrolin nyo yan, mga kapatid. Hindi lang basta post ng post sa Facebook. Inaaral nyo rin dapat kung ano yung mga ipopost niyo. Nagigets po natin? Ha? Nag-o-objection na si Ate Lindsay. Nagigets po natin? Diba? Self-control. Kaya po sa mga kapatid at sa mga leaders, napindot lang. Akala ko nag-o-object na eh. Hallelujah. Ano po? Kasi Kristiyano ka na eh. Diba? Dapat may control na tayo doon sa ating emosyon. Yung emosyon, dapat po yan ay nire-resolve privately. Hindi pinopost sa Hindi yung magpaparinig ka sa Facebook. Diba?
Hindi yung sa Facebook ka magnanawat, mag-aano dyan. Di ba? Hindi po, di ba? Hindi man nasa newsfeed, nasa notes naman. Di ba? Sana na lang talaga. Di ba? Ewan ko sa'yo. Di ba? Di ba? Akala mo naman, kinaganda nyo yun. Mga ganon. Di ba? Tingin nyo po. Paano kaya yung makakapag-uplift ng iba? Yung sabi nga dun sa number 1, communication is what? Para dapat makatulong sa iba eh. Nakaperwisyo pa lalo eh. Yung malungkot na makakabasa, lalo nalungkot eh. Di ba? Ganun na ba talaga kahirap ang mundong ito? You see, people of God, a man without self-control is like a city broken. Kaya kapatid, ingatan natin ang ating mga sarili. Lagi nating iset ang ating mga sarili to have control in every step of our way. Yan po ay control natin. Diba? Paano tayo makikiharap? Sometimes, hindi naman po pagiging KJ. Yung maging disiplinado ka kapag lumalabas ka. Sometimes, hindi naman po pagiging KJ. Yung nagiging disiplinado ka at may control ka sa sarili mo kapag ka pumupunta ka ng ibang places. No? Naalala ko nga po yung na-share ko one time sa mga nakausap ko. Sabi ko, dati sikat na sikat yung artista na si Karen Reyes ata yun. Taga doon yun sa amin. So that time, alam ko na artista yun. Bumili siya. Counter ako nun. Sa akin pumila. Silang lahat, nakaganon sila doon sa Warmer. Nakadungaw sila lahat doon. Sabi nila, artista. Tapos sabi nila sa akin, Carl, hindi mo ba kilala yun? Sabi ko, kilala ko, artista. Uy, bakit ganyan yung reaction mo? KJ mo naman. Sabi ko, anong gusto mo magawin? Magsisigaw ako dito, hagis ko yung mga tray. Magpapalakpak ako dito at sabi ko, control. Diba? Magbubuka ka naman masyado ka ng mga walang, diba? Mamaya mag-cause tayo ng trouble doon eh. Diba? Kaya pala siya nakaganon lang, nakapambahay lang kasi nandi-disguise lang siya doon para hindi siya pagkaguluhan dahil artista siya. Tapos ikaw OA ka. Di napahamak pa yung tao. So we need to be in control palagi. Self-control mga kapatid. Nagigets po natin? Natuto po ba kayo? Hallelujah, Jesus. So nawa po yung natuto kayo. Ito po yung ikalawang phase. That is the second phase that we are learning from the church or for the ministry. Yan po yung ikalawang phase ng maturity. Una, tinuturuan tayo to communicate. Ikalawa, tinuturuan tayo na kontrolin yung ating emosyon, yung ating character. Kontrolin yung ating action and everything. Kasi ang isang mabuting tao, likas na yung action eh. Pero pansinin nyo, yung mga pakitang tao, lumalabas yung totoong pag-uugali nila kapag natitrigger sila. At ayaw ng Panginoon nyo. Diba? Kaya nga tinuturuan tayo ni Lord to have a self-control. Para in times come, mapakiharapan nyo ng maayos yung mga tao. Yung tipong kahit galit na galit ka na. Diba? Makikita pa rin nila yung pagmamahal sa puso mo, hindi yung galit. Hindi yung hinanakit. Hope you learn, people of God. Number 3, the third phase of maturing or maturity as a Christian is the character. Yung tinatawag na character. Sa una, natututo silang mag-communicate. Ikalawa, natututo silang i-develop yung kanilang emosyon. Di ba? Example ko na itong nangyayari ngayon. Di ba? May nilalagay siya. Nilalagay niya yung pampers doon sa lagayan. Aasar siya kasi di niya mapasok. Ang tawag doon? Developing emotion. So number 3 is the character. Dito naman sa phase na ito, tinuturuan tayo to develop character. Ito na yung moment ng isang bata na siya po ay nag-aaral na. Yung tinatawag na daycare
a daycare center moment or kindergarten moment. Ito yung moment na tinuturuan po silang kumain, humawak ng kubyertos, makiharap sa ibang tao, makiharap sa kanilang mga klase, paano humarap sa mga matatanda na may paggalang, paano i-develop yung kanilang character bilang isang tao. Kasi pansinin nyo, kapag undevelop ang character ng isang Kristiyano, wala mangyayari. Mamumukha ang ewan doon. Nagigets po natin? Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Hallelujah. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, sabi dito, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue. Ano po? Ang karunungan na walang maayos na virtue ay bisyo lang 'yun. Ano po? Hallelujah, Jesus. Dapat mapakita natin sa ating or maipakita natin yung totoong virtue. Di ba? Kaya nga po ang mga churches ay may tinatawag na core values. Ano? Bakit may tinatawag na core values? Dapat nakaayod tayo dun sa values na ipine-present ng ating ministry sa atin. Di ba? Kasi kahit anong galing mo pa, kahit anong knowledgeable mo pa, no? Kahit ikaw na yung pinakamagaling mag-Greek word, mag-Hebrew word, and ikaw na yung pinakamagaling mag-Bible from Genesis to Revelation, kung masama naman yung karakter mo at wala ka namang good character, wala ka namang good moral, di ba? Walang kwenta yan. Pansinin ninyo, kahit anong galing ng isang leader, kanilang character, naapektuhan yung mga member, naapektuhan yung ibang tao, naapektuhan yung mga tao nililed nila. Kaya nga may mga tao na di ba? Like, for example ko na lang, naalala ko dito ay yung testimony ni Kuya Peter. So siguro naman kilala niyo si Kuya Peter. Si Kuya Roberts. Ang ating smiling face or the joyous anointing. In WTJR. So, dati, meron siyang leader. Hindi na kailangan pangalanan. What I mean is, this is just a testimony, an example. Meron siyang leader, pero, alam mo yun, not fully develop yung virtue or yung character. Kasi alam niya na PWD yung tao, alam niya na nagkaroon ng trouble yung tao na yun, na stroke siya ng 2 times. No. Behave. Nagkaroon ng bakit? Wait lang po. At may ginagawa pa si Tito. Nagtuturo pa si Tito eh. Bakit? Magpapaugat na ikaw? Opo. So, developing character. Ang kahit gaano kagaling kang leader, kung wala kang good character, mahihirapan ka. If you are even though you have if you have a highest IQ, kung wala ka pong good character, 'di ba? Sabi dito, dapat po ay supplemental siya sa pananampalataya natin, 'di ba? Imagine niyo po 'yon. Sasabihin mo na ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, 'di ba? You have a faith unto the Lord, pero masama naman ugali mo. 'Di ba? Sorry direct to the point na. Yung sasabihin mo nakakilala ka sa Panginoon, masama naman ugali mo. And sinabi doon, hindi siya supplemental sa pananampalataya. Kasi faith without action is dead. So ibig sabihin, 'di ba, a faith without a right virtue or a right character is wala din kwenta. That is useless. At sinabi dito, and virtue with knowledge. At ang bawat virtues na ating natututunan or yung good character na ating natututunan, dapat may right knowledge din. Pansinin nyo, ang dami-dami mga tao or ang dami-dami po mga Kristiyano, bakit iniyayabang nila yung alam nila? Kasi wala silang manners eh. Akala nila kapag sila po ay mayroon ng knowledge more than other, may pagmamayabang na nila yun. Ang knowledge ay tinutulong sa kapwa, hindi pinagyayabang. Ang totoong matatalino ay yung mga tahimik na tao, hindi yung mga madadaldal. Kaya ako, kapag ang tao ay masyadong bukadera, alam nyo yun? Masyadong madaldal, yung parang kaunting malaman lamang, talaga namang ang dami ng hanas sa buhay. Nakikinig sa mga ganon. Di ba?
Kasi para siyang ano eh, para siyang latang wala laman, ang ingay-ingay. Kakarindi. Kasi kung ikaw ay totoong wise, ang sabi ng Bible, you are silent. Diba? The wisest people in this world is the most silent people. But not secretive ba? Iba yung silent at iba yung secretive. Iba yung tahimik ka lang. Nagmamatsyag ka lang, nakikinig ka lamang what they are doing, what their character is. Di ba? Pansinin niyo po. Marami sa atin dito na encounter na natin. May mga taong dumadalaw sa atin. Minsan pa nga may mga tao na pupunta dito para ano. Sabihin, ako, iyayabang na kagad. Ako, teacher ako. Ako, ganto ko. Diba? Na para masasabi mo, ay, ano ngayon? Wala kang pakialam kung teacher ka. May teacher ka, pero para wala kang pinag-aralan. Diba? May nagtuturo, daldal ka ng daldal. Diba? May nagtuturo, ang dami mo nga na sa buhay. Diba? Why don't you try to listen and, diba? Ang isang tao matalino, ano po, ino-obserbahan niya ng tama, ano po, di kung alam mong mali, diba, privately, you can communicate to them privately, or you can communicate to them. Ay bro, parang medyo sablay itong part na ito. Pero depende kung ano yung ano mo, diba, gagalang natin, diba? Hallelujah, Jesus. And sinabi doon, and knowledge with self-control. Alam nyo, ang karunungan na walang control, di ba? Ang knowledge na walang control, magmumukha kang baliw dyan. Di ba? Magmumukha ka napakatalino mo na, pero wala ka namang control sa sarili mo. Kaya para sa akin, application matter, mga kapatid. Ang isang knowledge na walang application, control, walang application, useless yan. At gaano katalino ang isang tao if they have no self-control? Di ba? Wala yan. Ano? Hallelujah. Sinabi dito, and self-control with steadfastness. Steadfastness. Ano po? Ang isang tao may totoong self-control ay yung tao na merong katsagaan. Di ba? Ang isang tao walang control, hindi yan matyaga. Pansinin nyo. Kaya nga siya madaling mainis eh. Kasi ayaw niya na naghihintay. Ayaw niya nang siya po ay nagwi-wait. Ayaw na siya ay pinaghihintay. And so on and so forth. Di ba? So dito nyo makikita mga kapatid. Ano ang sinabi dyan? In steadfastness with godliness. Diba? At doon nyo malalaman. Ang isang tao na maka-Diyos, malalaman nyo kapag ka po nagawa nila itong ano na to, itong bagay na to. May pananampalataya, pero may good moral. May good moral, pero may tamang knowledge. May tamang knowledge, pero kontrolado niya yung knowledge. When, where, and what, paano niya gagamitin. May self-control, di ba? Pero merong katsagaan. May katsagaan, doon makikita yung totoong godliness. Kaya alam nyo, ang godliness, hindi yan nakikita sa knowledge. Nakikita yan, gaano ka katatag. Gaano ka katatag sa paglilingkod mo sa Panginoon. Diba, alam nyo mga kapatid, masasabi ko na many of us here at WTJR, we are matured enough. Bakit? Pinatatag ka na po ng panahon. Diba? Pinatatag ka ng mga experiences mo, ng mga natutunan mo, ng mga knowledge na meron ka. Diba? Masasabi ko po, kung nakikita nyo sa akin, kung nakikita nyo sa akin yung godliness, ano po, minsan may mga pagkakataon na may mga magme-message sa akin na pa, nakikita ko sa iyo ang Panginoon. Ano po, and that is godliness. Maaaring siguro, naging matatag ako for over 7 years ang paglilingkod ko sa Panginoon. Maaaring natutunan ko rin na i-control lang aking sarili. Kasi dati, out of control naman ang person. Di ba? Inaamin ko yan, magagalitin ako dati. Ayaw ko na paulit-ulit. Ano po? And sabi doon, and godliness with brotherly affection. Ano po? Yung pagmamahal, yung pagiging maka-Diyos ay meron tinatawag na brotherly affection. Ibig sabihin, yung para magkapatid lang kayo or yung turingan na magkapatid. Diba? Tinatawag mong brother sa church. Pero pantalikod, ginajismis mo. Tinatawag mo sister sa church. Pero pagtalikod, sinisiraan mo. Diba? Hindi siya brotherly affection. Diba? And sinabi doon, and brotherly affection with love. Diba? Ang totoong pagmamahal,
bilang kapatid, ang totoong affection ng isang brother ay merong kasamang pagmamahal. Ibig sabihin, may care sa ating kapwa. Diba? Kung tayo ay walang pakialam sa ating mga kasama sa pananampalataya, ibig sabihin wala tayong brotherly affection. Wala tayong paki sa kanila eh. Diba? Wala tayong pakialam kay pastor. Wala tayong pakialam sa member. Leader ka pero wala kang pakialam sa lahat. Wala kang pakialam sa pastor mo, wala kang pakialam sa member, wala kang pakialam. Sinabi dito, for if these qualities are yours and are increasing, so ibig sabihin tumatas. So ibig sabihin napapractice. Di ba? Hallelujah, Jesus. Ibig sabihin napapractice ano? Di ba? Kung meron daw tayo ng mga qualities na yan, so ibig sabihin, yung character natin, i-develop natin. Kapag meron na tayo ng mga character na ito, mga kapatid, ano po, yung tipong meron na tayong control, hindi na tayo nagmamadali, hindi na tayo nagmamabagal. Diba? Matatag tayo at hindi na tayo basta-basta natitisod. Nagkakaroon tayo ng godly life or godliness. Ano, meron na tayong compassion sa ating mga kapatid or yung tinatawag na brotherly affection. Mahal natin sila. Hindi na natin tinuturing na ibang tao, tinuturing na natin silang pamilya. Ano, kahit na magkakaiba tayo ng dugo, pero pamilya tayo in spirit. Ano? Sinabi pa dito, for if these qualities are yours and are increasing, ano, umaakyat, tumataas, nag-i-increase sa buhay mo, mas lalong nakikita po yung Christ-likeness sa buhay mo. At sinabi doon, they keep you from being ineffective or unfruitful, ano po, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, nape-prevent nito yung pagiging ineffective or unfruitful mo. Diba? So, ibig sabihin, dito pala natin makikita yung fruitfulness ng isang tao. Diba? Kaya mga kapatid, lagi po nating i-practice yung ating buhay. Imagine nyo, napapakita po ba natin yung godliness? Kung napapakita mo yung godliness at yun yung nakikita ng ibang tao sa'yo, yung godly life mo, ibig sabihin, fruitful ka. Pero kung ang nakikita ng iba sa iyo ay hindi pa godly life, alam nyo, may ituturo po ako sa inyo. Dati lagi po ako napapagalitan ng spiritual father. Pero alam nyo yung isinet ko sa mind ko, hanggat hindi maganda ang laging sinasabi sa akin ng spiritual father ko, ibig sabihin nun, may dapat pa akong ayusin or dapat pa akong baguhin. Kaya kung tayo po ay nako-correct ng ating spiritual father, ano po, tanggapin natin at ayusin natin. So that pagdating ng panahon, you will be fruitful. Alam nyo, dumating yung panahon na yung spiritual father ko, di ba? Para nakakataba pala ng puso kapag yung tatay mo sa pananampalataya sasabihin, alam mo, yung anak ko, ang galing-galing niyan eh. Marunong yung mag-pray, kayang-kaya na niya mag-minister, kayang-kaya niyang gawin yan. Yung alam mo yung proud na proud siya sa'yo. Kasi bakit? Nakita yung fruitfulness sa buhay mo. Diba? Kasi kaya pala niya ako pinapagalitan, kaya pala niya ako kinokorek, kaya niya pala ako nire-rebuke, ay para maging fruitful yung buhay ko. Diba? Kaya mga kapatid, yan pong mga karakter na nandito, yan po yung ating i-practice sa ating mga buhay. Pero wag mo lang practicein. Kasi kung pre-practice mo lang yan, pwedeng mamaya hindi mo na ulit practice yan eh. Diba? Yung genuine, nagsisimula yung sa pananampalataya. Pananampalataya, isa sa buhay. Pagkatapos isa sa buhay, natututo ka sa buhay. Pag natuto ka sa buhay, nakokontrol mo na yung sarili mo. Po? Hallelujah. Ano po? So nagigets po natin, natuto po ba tayo? So hindi ka na magiging unfruitful. Kaya pansinin niyo po, mga kapatid, marami sa atin gawa tayo ng gawa kay Lord, gawa tayo ng gawa sa ministry, gawa tayo ng gawa para sa Panginoon, pero bakit ramdam mo sa sarili mo, you are unfruitful pa rin? Because you are not matured enough. Hindi mo kailangan ng maraming Bible verse. Ang kailangan mo maturity. Kasi kahit na anong knowledge pa yan, without maturity, you are immature. Natuto po ba tayo mga kapatid? Kaya ngayon, hayaan nyo po na i-grow kayo. Hayaan nyo na i-grow kayo ng mga leader. Hayaan nyo na i-grow kayo ng sitwasyon nyo. Hayaan nyo na i-grow kayo ng mga pagkakataon na dumarating or ng season na dumarating sa buhay ninyo. Lagi nyo po yung iset sa sarili ninyo. Diba? Ngayon,
In this time, marami po ako naririnig sa mga taga-WTJR na nagiging fruitful yung kanilang buhay. Alam mo, dati ang nakikita nila yung mga pagkakamali nila, yung mga pagkukulang nila, yung mga hindi nila kayang gawin. Pero today, nakikita nila yung fruitfulness ng buhay nila. Bakit sila thankful? Na thank you pa. Kasi dati akala ko hindi ko to kayang gawin pero nagagawa ko na pala ngayon. Bakit? Kasi naturo natin sa kanila kung paano sila magmamature. Ngayon nung naging mature sila, hindi na nila nafe-feel yung ineffective sila. Hindi na nila nafe-feel yung unfruitful sila. Ang nafe-feel nila, effective ako na Kristyano. Fruitful ako na Kristyano. Kasi meron ako nagagawa para sa Panginoon. Nagagawa ko yung purpose ko. Nagagawa ko yung will ko. Wala na akong dapat ikatakot. Diba? Yung iba may church nga pero unfruitful. Yung iba may church nga pero ineffective. Pero tinan nyo, yung iba sa atin wala naman church eh. Mga katulad ni Nanay Ann, wala siyang physical church, malayo siya dito. Online siya. Pero may mga pagkakataon na nag-uusap kami. At doon ko nanonotice sa kanya yung mga, yung alam mo yun, yung simple appreciation, hindi niya alam fruitfulness yun. Yung masasabi niya na pa, dati hindi ko kayang gawin to, alam mo yun, parang dati kapag hindi umaattend yung invite ko, nagtatampo ako. Pero parang ngayon, naintindihan ko na hindi pala dapat nagmamadali sa ganun. Alam mo yun, i-invite mo lang sila, pero hindi ka magmamadali. Hindi ka rin magmamabagal. Diba? So doon natin natututunan kung paano tayo magiging fruitful na Kristyano. At kaya yung iba sa atin na burnout, yung iba sa atin ay parang nalugi. Yung iba sa atin ay parang hindi nila alam kung saan sila patungo para sila mga ligaw na kaluluwa. Kasi bakit? Hindi pa po sila matured enough. Maring nandun pala sila sa phase 1, yung matutunan nila makipag-communicate. Kasi bakit? Hindi pa sila open. Sabi nga ng Panginoon, open rebuke is better than secret love. So anong gusto ni Lord? Maging open tayo. Demonyo lang naman ang gusto na lagi kang sekreto eh. Di ba? Sekreto yung nakaraan mo. Yan ang gusto-gusto ng demonyo. Yung sinesekreto mo yung nakaraan mo. Sinesekreto mo yung buhay mo. Sinesekreto mo yung lahat ng bagay. Alam nyo kapatid, ang sinisekreto lamang ay plano. Yung plano mo sa buhay. Yung goal mo. Yan lang po ang sekreto. Pero bilang Kristyano, alam nyo, dati ako po ay isang tao na malihim. Kaya nga po ako dumating sa point ng buhay ko na na dapat ay magsusuicide na. Bakit? Sobrang malihim ako. Di ba? Pagkaharap ko ang pamilya ko, nakangiti ako. Kasi ayaw ko na makita nila na mahina ako. Ayaw ko na makita nila na umiiyak ako or in trouble ako. Pero doon ako nagkamali. Na mas matutulungan pala nila ako when I open. Na mas magiging effective pala at mas magiging fruitful yung buhay ko if I am open to them. Totoo po yan. Last year, dumaan ako sa phase ng buhay ko na I was recreating my character as well. Diyan ko natutunang mag-thank you, mag-I love you, at mag-sorry. Diyan ko natutunan na i-all out ako sa aking magulang. Maraming sinasabi yung nanay ko dati na hindi niya naiintindihan yung emosyon ko. Na parang pag nag-open ako, parang hindi na ako pakikinggan. Pero dumating yung time na, alam mo yung sumabog ako. At naano ko siya. Sabi ko, ma, bakit ganun, ma? Bakit parang pag ako parang ang hirap ibigay yung word na support. Support lang, ma, support. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Humingi ba ako? Imagine mo, nag-full time ako na hindi naman ako humingi ng kahit ano sa inyo. Gumagawa ako ng paraan. Nagtitinda ako, sideline ako. Dumatay ako sa moment na yan, mga kapatid. Hanggang sa parang na-realize na nanay ko hanggang sa natutunan niya rin. Siya rin, natuto rin siya mag-thank you. Natuto rin siya mag-I love you. Natuto rin siyang mag-sorry sa amin. Sorry mga anak. Kasi, ganito yung mama ninyo. Ganito yung papa ninyo. Ganito lang yung buhay natin. Kasi pagpasensya nyo na. Yung buhay na dapat ay para sa inyo, hindi namin naibigay. Sorry na. Natutunan nilang mag-I love you. Mga anak, mahal na mahal namin kayo. Di ba? So nagkakaroon ng openness na tinatawag.
kapag ang isang ministry ay open, kapag tayo mga member, open tayo sa ating mga pastor at mga leader, kapag tayo mga pastor naman ay open din tayo sa pangangailangan ng ministry natin. Kaya ako hindi ako nangingimi na mag-open sa inyo palagi. You know? Kasi lagi niyo po itong tandaan itong pattern na ito, wounds upward, knowledge downward. Kapag kayo ay may problema, pataas ang punta. Meaning, punta kayo sa leader. Pag nasolusyonan, yung knowledge or yung natutunan nyo doon, ituro nyo sa nasa baba ninyo. Hindi pwede na may wounds kayo pero pababa ang punta ninyo. Walang ganun. Imagine nyo, may problema ka as member ka rin pupunta, mali. May problema ka as member, pastor ka lumapit, sa shepherd ka lumapit, sa spiritual father ka lumapit. Dahil hindi porket meron niyang mukhang magandang idea, ay magandang idea na. Remember. Kaya pansinin ninyo, marami sa atin, in trouble pa rin tayo. Kasi nilalapitan mo, in trouble din. So natuto po ba tayo mga kapatid? Diba? Nakita natin yung pamumuhay. Diba? Sabi naman doon, makikita mo yung totoong pananampalataya sa walk of life. Ano ba yung walk of life ni pastor? Nakikita ko pinagpapala yung buhay niya. Nakikita ko maganda yung relationship niya sa pamilya niya. Nakikita ko yung ganito. Oh, pag may problema ako sa pamilya, kanino ako lalapit? Doon sa durog ang pamilya? Yung ang pamilya nila hindi nila madala sa pagsamba? Hindi. Doon ako pupunta sa tao na alam ko na makakatulong sa akin. Diba? Nagigets po ninyo? So ganun po mga kapatid, that is the pattern that the Lord has given to us, wounds upward. Meaning yung mga sugat ninyo, hindi yan ino-open sa member. Ikababagsak nila yan. Imagine mo, halimbawa natin, ako leader ako ni Nanay Ann. Ngayon mag-share ako sa kanya ng mga hinanakit ko. Sama ako ng loob. Ano mangyayari? Magkukos lang ako ng sugat lalo sa tao na yun. Magiging cause pa ako ng division. Di ba? Eh kung ang nilalapitan ko ay leader, diba? Eh paano kung ito si Nanay Ann, bago pa lang pala ito sa pananampalataya, dinadapa siya, ay ganito pala tong church na to. Ganito pala tong church na to. Diba? Problemado din pala lahat ng mga member dito. Nako, parang hindi ito yung church na dapat kong puntahan. Kasi parang hindi ako gagaling dito eh. Parang lalo ako mai-stress. Lalo ako sa halip na ma-heal yung sama ng loob ko, parang lalo ako sasamaan loob. Alam niyo yun? So, yung see people of God, natuto po ba tayo? So ngayon mga kapatid, yun lagi niyong tandaan. Wounds upward, knowledge downward. Kung may problema kayo, lapit kayo sa mga pastor. Specifically sa spiritual father ninyo, lapit kayo. Try to communicate. Express your emotion. Umiyak ka kung iiyak ka. Diba? Tumawa ka kung natatawa ka. Hindi ka napipigilan. Just to be open. Diba? Kaya nga lagi kong sinasabi, diba, kung naiiyak kayo, lalapit kayo sa akin na naiiyak kayo, umiyak kayo. Hindi ko kayo pipigilan umiyak dyan, humagulgul. No problem. Sanay ako dyan. Diba, kung yan lang ang ikagagaan ng sugat na yan, kung yan lang ikagagaling ng sugat na yan, so be it. Dahil alam ko at naniniwala ako na pagdating ng panahon, your character will be changed. Nababaguhin din yung character mo. At pag dumating yung panahon, kapag dumating yung panahon, masasabi ko din na, ay, natuto na itong tao na to. Kasi kung ano yung naituro ko sa kanya, may i-apply niya rin sa iba. Totoo po yan. Huwag kayong mag-o-open sa downline ninyo. Mag-open kayo sa upline nyo. Kasi magkakaroon pa po yan ng sugat sa kanila lalo. Di ba? Ngayon magtataka din sila. Bakit sa akin sila nag-o-open, ba't di kay pastor? Di ba? They are not your counsel. Hindi sila yung tagapayo mo. Sila ay kapatid mo. Sila rin ay nag-aaral. Sila rin ay may problemang dapat solusyonan. Sila din po ay merong buhay na gustong baguhin, kaya sila ay nando sa church. Lumapit kayo sa council ninyo. Sila po yung may capacity na matulungan kayo na mag-excel, mag-grow, at maging mature.
Naintindihan po ba natin mga kapatid? Nawa po ay naging impactful ito sa inyong buhay. Now let us pray. Heavenly Father, I thank you sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat Lord sa more than 12 or more than 15 people na nandito sa GMIT na ito. Dalangin ko Panginoon na mature mo sila. Dalangin ko Lord na patuloy mo silang i-mature, patuloy mo sila na i-heal, patuloy mong i-heal yung kanilang mga trauma, yung kanilang mga wounds Panginoon na hindi nila na-open, yung mga wounds Lord God na hindi nila kayang sabihin sa ibang tao. Lord, naway bigyan mo sila ng courage na i-communicate ang kanilang mga leader, ang kanilang mga shepherd, spiritual father, so that they may be open to them. So that alam namin, Panginoon, bilang mga pastor at mga leader, kung ano yung nais nila, yung ipagpipray namin sa kanila, yung needs nila, Lord. Father, I thank you for everything that you have given and that you have done for us. Lord Jesus, I declaring your name to set them free, to equip them, and to establish them, Lord. Tulungan mo sila na maging mature sa kanilang pananampalataya, Lord. Huwag mong hayaan na maging premature, maging immature, at maging childish, Panginoon, ang kanilang walk in your Lord. Turuan mo sila na lumakad ng tama, na meron silang tamang character, meron silang tamang emotion, meron silang tamang communication. Thank you, Jesus. And thank you, precious Holy Spirit. Father, I declare right now, Lord, to remove all the baggages that are in their hearts, O Lord. Nawa, Lord, na matutunan nilang i-open ang kanilang mga sarili sa kanilang mga fathers in faith, O Lord. Huwag mong hayaan na sila po ay in trouble pa din until now because they are too proud of themselves. Lord, sabi mo nga, you resist the proud and you give grace to those who are humble in heart. Kaya Lord, turuan mo sila na maging humble ang kanilang mga puso, na magpa-matured enough. Na Lord, na hindi lahat ng bagay ay kaya nila at hindi lahat ng bagay ay magagawa nila. Na kailangan din nila yung iba, Panginoon. Na kailangan din nila yung mga leaders. Kailangan nila yung mga kapwa namin, Panginoon. Kaya Lord, help us to communicate with others. Help us to communicate with our leaders. At Lord, sa pagkakataong ito, sa mga tao or sa mga kasama namin na wala dito, Panginoon, turuan mo rin sila na i-communicate kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kung may mga dapat mampaluin sa kanila, paluin mo sila, Panginoon, so that they may learn. At kung, Panginoon, may mga dapat sa kanilang matuto, turuan mo po sila, Panginoon. At Lord, kung may mga tao, Panginoon, na nandito man o wala dito, na parte ng WTJR or ng outreaches na connected sa amin or even ang aming mga bisita, kung sila man, Panginoon, ay nasa trouble, ipakita mo sa kanila, Panginoon, at buksan mo ang kanilang mga mata upang makita nila kung ano yung dapat nilang ayusin, baguhin, at yung mga dapat nilang i-increase sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Salamat daw. Hallelujah.